Ang ating tatalakayin ngayon ay ang bunga o betel nut bilang gamot at lunas sa maraming karamdaman. Kung gusto nyong maging updated kayo sa mga ganitong usapin ay paki-follow, like, share, and subscribe. Kaalaman tungkol sa bunga o betel nut bilang halamang gamot. Scientific name, Areca albarumph. Areca quechua. Areca hortensis Lor. Common name, bunga sa Tagalog. Buwa sa Ilocano. Areca nut palm or betel nut palm sa Ingles. Ang bunga o betel nut ay kilalang-kilala sa maraming lugar sa Pilipinas at sa mga karatig bansa dahil sa pagiging sangkap nito sa pagnguya ng moma o nganga. Ang puno nito na malanyog ang itsura ay tumutubo sa maraming lugar sa kapuluan ng Pilipinas at sa iba pang bansa na nasa rehiyong tropiko. Ito ay namumulaklak ng dilaw at namumunga ng mapula at bilugang bunga. Ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa bunga? Ang iba't ibang bahagi ng halamang bunga ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Ang buto ng bunga ay may taglay na ilang uri ng alkaloid gaya ng arcane, arcoline, areca iodine, ericolidine, guvacoline, guvocin, isobavocin. Mayroon din itong tannin, red fat, resin, choline, at quechua. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot, at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bunga. Ang bunga at buto ng bunga ang pangunahing bahagi ng halaman na ginagamit bilang gamot. Maaari itong nguyain, pakuluan at inumin na parang tsaa, patuyuin at pulbusin, o kaya ay kuhanan ng langis. Dahon. Ang dahon ay maaari ding gamitin sa paggagamot. Kadalasang itong dinidikdik at hinahalo sa langis bago ipantapal as apektadong bahagi ng katawan. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng bunga o betel nut? 1. Bulate sa tiyan. Ang pag-inom sa pinaglagaan ng bunga ay epektibo sa pag-aalis ng bulate sa tiyan. 2. Mabahong hininga. Ginagamit ang pagnguya sa pinatuyong buto ng bunga upang maalis ang mabahong amoy sa hininga. 3. Pilay at naipit na ugat. Maaaring ipantapal sa napilay at naipit na ugat ang dinikdik na dahon ng bunga na hinalo sa langis ng niyog. 4. Paninilaw ng ngipin. Ginagamit sa paninilaw ng ngipin ang pagnguya ng pinatuyong buto ng bunga. 5. Pagsusugat. Ang pinulbos na pinatuyong buto ng bunga ay hinahalo sa langis ng niyog at pinangtatapal sa mga sugat. 6. Pananakit ng ulo. Maaaring painumin ng katas ng bunga ang taong dumadanas ng pananakit ng ulo o migraine. 7. Rayuma. Ang katas ng buto ng bunga ay ginagamit din na pampahid sa bahagi ng katawan na apektado ng pananakit dahil sa rayuma. 8. Pagdudugo sa gilagid. Maaaring ipangmumog ang katas ng bunga na hinalo sa tubig upang maibsan ang pagdurugo ng mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan, gaya ng ibang gamot. Mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor.